In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa iyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit ng panyapak o tungkod. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan unayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan, at manatili kayo roon hanggang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang iyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at paggunita kay San Bernabe Apostol. Paggunita kay San Bernabe Apostol, humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Si San Bernabe ay isa sa mga unang tagapaghatid ng mabuting balita. Isa siyang taong mabuti, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. Siya ay instrumento sa paglago ng pananampalataya sa Antioquia at sa pagsuporta kay San Pablo. Ang kanyang buhay ay tunay na pagiging alagad ni Kristo. Isang tagapag-aliw, tagapagtanggol, at tagapagdala ng pag-asa. Ang Ebanghelyo ngayon ay paanyaya sa radikal na pagtiwala sa Diyos. Sa mundo ngayon na puno ng paghahangad sa seguridad at material na yaman, tinatawag tayo ni Jesus na mamuhay ng simple, may buong pananalig sa Diyos at ibahagi ang biyayang walang bayad. Ang ating simbahan ay sumusunod pa rin sa diwa ng misyon ni Kristo sa pamamagitan ng mga pari, relihiyoso at laiko na naglilingkod sa mga laylayan ng lipunan, sa mga may sakit at sa mga espiritual na nagugutom sa pamamagitan ng sakramento ng pagpapagaling, komunyon at misyon. Patuloy ang paghahayag ng paghahari ng Diyos. Mga halimbawa sa mga panahon ngayong pandaigdigang sakit, maraming nagbalik loob sa Diyos. Ang mga online mass at rosaryo ay naging daan upang manumbalik
ang pananampalataya. Climate crisis, panawagan sa pangangalaga sa kalikasan bilang pakikiisa sa Laudato Si ni Pope Francis. Polarisasyon sa lipunan at simbahan. Ngunit may mas aktibong pakikilahok sa mga sinodal na konsultasyon. Ang pagtaas ng sekularismo. Ngunit lumago rin ang mga komunidad ng kabataan, online evangelization at catechism. Paano tayo tumutugon? Ano ang ating maaring baguhin? Ang mas aktibong pagsali sa gawaing simbahan, ang pagbabahagi ng pananampalataya sa social media, ang paglingap sa mahihirap at may sakit. Ano ang ating dapat mga baguhin? Pagiging mas bukas sa pagbabahaginan ng pananampalataya kahit sa modernong mundo. Ang pagtakwil sa kaisipang para sa sarili lang at pagtanggap sa panawagan ng misyon. Paghingi ng tawad sa mga pagkukulang natin bilang miyembro ng simbahan, sa kapabayaan, pakikiayon sa kamunduhan, at pagtanggi sa mga hamon ng kabanalan. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, Mission of the Church, Evangelii Gaudium ni Pope Francis, Joy of the Gospel, Laudato Si, on care for our common home, Lumen Gentium, Constitution of the Church, sa gawa, buhay at misyon ni San Bernabe. Manalangin tayo ng pagpapagaling at pag-alay para sa mga yumao. Panginoong Hesus, ikaw ang manggagamot ng katawan at kaluluwa. Dinggin mo ang aming panalangin para sa aming obispo si Bantolo, mga pare, Father Vicente Gomez, Father Boy Bautista, Father Cesar Laurio, at Father Nathaniel Cañares. Kasamahan si Raymond Lawrence at ang buong sangkatauhan, lalo ng aking buong pamilya, at lahat ng nanonood at nakikinig. Ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan, kapayapaan at lakas ng loob. Ina Maria, Ina ng kagalingan, ipanalangin mo kami. Ama naming mapagmahal, alalahanin mo rin ang mga pumanaw, si Pope Francis, si Manuel Sr., ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na yaong walang nakaalala, sa pamamagitan ng Inang Maria, naway tanggapin mo sila sa liwanag ng iyong mukha. Panginoon, gawin mo kaming tunay na mga misyonero ng iyong kaharian, mapagpakumbaba, bukas palad, at may buong pagtitiwala sa iyo. San Bernabe Apostol ng pag-asa at paglilingkod, ipanalangin mo kami. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!